Gaano ka na ba katagal, kasi nagla-live stream? Live stream, ayun, siguro simulan na natin. Nag-start ako live stream way back 2015. Actually, nag-start ako, Facebook pa nun. Hindi pa masyado kaganda yung internet nun. 2015, nag-start ako mag-live stream ng game League of Legends. Actually, start ako, nabigay sa akin ng idea nun para mag-live stream is yung pagiging like professional gamer. Kasi sabi daw nila, yung mga professional gamers na-discover lang daw through online. Kasi pag may exposure ka, magaling ka, possible ka na ma-scout. So, inisip ko, confident ako sa skill ko sa yung League of Legends na game nung time na yon. So, nag-live stream ako. Ano lang, tamang laro lang everyday, wala masyadong nanonood. Tapos, siguro ako, mga 5 viewers, ganun. Tuwa na ako nun. Tapos napapansin ko, mga nag-chat lang sa akin din, mga friends na hindi naman din sila related sa gaming. Ang ginagawa lang nila doon is, pinapanood lang talaga ako. Tapos, kinakausap ako, which is sabi ko, medyo nakakatuwa pala to. Ina-expect ko is, may mga gamers na manonood sa akin. Papaturo, ganun. Kasi parang, alam mo, yung mga time na yon is, confident nga ako sa skill ko. Sabi ko, gusto ko pakita yung talent ko sa mga ibang mga LoL players din. Pero wala. So, mga friends ko nanonood sa akin noon. Tapos, natuwa ako nung mga time na every day, sabi natin na, yun, every day nag-stream ako. Andun din sila, like araw-araw. Tapos, ang pinag-usapan na, nagkakamustahan kami. Like, ganito lang. Kamusta? Ano kinain mo ng hapunan? Ano nangyari sa ngayong linggo na to? Ano pinagdaanan mo ngayong araw? Nabasted ka ba? O ganun. Nakatuwa. Parang rin. Parang nandun din ako sa nasa classroom lang kami. Nag-usas ako yung parang, ako Mm. yung bangka. So yun, hanggang tumagal ng tumagal, parang siguro, napansin ko rin, bumaba, tapos may mga strangers din. Tapos may viewer sa akin na nag recommend ng Twitch, which is it's a streaming platform for exclusive for gamers lang or more on mga gamers ng time na yun. So lipat ako. Tapos after nun, medyo nangangapa ako, promote ako ng mga stream ko nun sa Facebook ulit. So nililipat ko yung mga viewers ko sa Facebook, mga friends ko. So may mga nagkaroon ng interest. Tapos ang ginawa ko naman nun, nagkaroon ako ng idea din na paano ko i-market yung stream ko, paano dadami yung mga viewers ko. Yung mga time na yun, hindi pa uso yung mga streaming page katulad ngayon na kaliwat kanan na Facebook streamers online o gaming streamers online Philippines ganun. Wala pa nung dati. So iniisip ko nilalagay ito. So yun. Tamang post lang ako sa mga gaming group talaga. Sabi natin na League of Legends group. Wala pang rules dati na bako lang streaming dito sa League of Legends group na to. So ayun, post lang ng post hanggang sa nagkakaroon ng viewers, mga ilan-ilan. Na-experience ko rin yung matrash talk ng ibang gamers. Bobo ka naman pala. Tapos ganun-ganun, nag-i-stream ka pa ng laro mo. Pero may mga, ibang dumadayo din na nakita ng gameplay ko. Okay okay yung build mo sa team mo. Actually, gumawa ako ng account na familiar naman kayo sa League of Legends, no? Yung si Timo. Yun, isa ako sa parang nag-top 5 ata na Timo, main sa Philippines noong time na yun. So, na-recognize din ako. Tapos Mm. hanggang sa nagkaroon ako ng maraming exposure sa community. Post ako ng post ng Mm. mga builds, ganun. Hanggang sa tumagal ng tumagal, nagugulat din ako may mga ibang viewers from other countries na sabi ko, medyo mahirap to. English na yung nagko-comment sa akin, ah. So, yun, tuloy lang tuloy hanggang sa tumagal. In short, hindi nasunod yung una kong goal. Which is sabi ko, gusto ko mag-stream para ma-discover ako ng mga pro teams para ayun, magkaroon ako ng team kasi gusto ko maging yung sumabak sa mga tournaments, ganun. Kapera, yun iniisip ko noong una talaga eh. Magkakapera ako sa gaming, sa mga tournaments pag sumali ako sa pro team. So, yun. After few months siguro, ganun lang. Di umaangat sa 10 yung viewers ko sa Twitch hanggang sa dumating yung time na mayroon akong friend, like high school batchmate ko siya na discover yung yung stream ko.
Tapos sabi, uy, may community group dito sa sa Facebook na baka gusto mong salihan. Yun. Doon ko na-discover yung Nvidia GeForce Philippines. Yun. Nag-join ako doon, nag-share ako ng stream ko doon mga ilang weeks. Tapos ayun, nag-start ako, nagkaroon din ng mga ibang gamer friends doon sa group na yun. Hanggang sa dumami tambay sa sa Twitch channel. Hanggang sa akala ko, yun na, dumadami viewers ko, nakakaabot na ako ng 10, 12, ganun. Yung time na yun, malaki na yun. Malaki na yun sa mga streamer na tulad namin. Tuwan-tuwa na ako nun. Tapos dumating yung time na sabi ko, may mga ka-discover kaya sa akin dito na pro team or mga nag-i-scout ng talents para sa nila, sa team nila. So, ayun, tuloy ng laro. Di naman din ako tawag doon, nag-expect na na makuha na ako ng time niya kasi mas mas natuwa na ako sa mga viewers na nanonood sa akin. Yung sa sinabi sa akin ng isang friend ko, di ka naman di naman sa parang no offense naman. Di ka naman parang ganun kagaling, pero ang maganda sa'yo is entertaining ka maglaro. Nung time na yun kasi is bibo pa ako sa stream nun eh. Yung parang may mag-donate sa'yo ng star, sasayaw ako, ganun. Yun, nakilala. Hanggang sa, parang pinalish ko yung, yung streaming. Yung parang, kumbaga, yung alter persona ko pag nag-i-stream ako hanggang sa, ayun, nag-prosper naman siya nung time na yun. Hindi ako naniniwala sa nun eh. Sa parang tawag doon yung kalimutan ko yung term doon. Hindi ako naniniwala sa yung parang yung other kaya kong maging ibang person sa streaming, or hindi ako naniniwala na kaya kong accept yung challenge ng mga tao kasi mahihain talaga ako. Parang introvert na na tao ako. Hindi ko kayang kumanta o una nga pag napapanood mo ako sa stream, as in, lang ako, nakanganga lang ako naglalaro. Sa yun. Hanggang sa tulong din ng mga, ng mga viewers. Na parang unconsciously, na na tututo ako makipag-interact online. Hindi lang nahihiya sa camera. Di ba dati tayo, pag bata, makita tayo camera, takot tayo. Kasi, yun, nahihiya. Parang nako-conscious tayo na makita ng ibang tao kung ano tayo nung time na yun. So, ayun. Lang, after a few weeks, few months, nagkaroon ako mga friends from GeForce community. Nag-iaya sila ng ibang laro, nagtry ako ng ibang games hanggang sa hindi ko na malayan. Nag-grow na yung community ko, yung friends din sa group. Kalala ko yung sila String Wizard, sila yan. Ang pala sa akin, ang nag-recommend sa akin sa GeForce community group is yung si Marlon Buenaventura. Yun. Laking pasasalamat sa kanya, kung hindi dahil sa kanya siguro wala yung mga masasabi ko achievements na nakuha ko na ngayon kasi nagkaroon ako ng ng mga projects or mga sponsor noon sa ngayon. Pero yun, going back din sa time na yun, like mga sabi natin 2016, 2017, Twitch streaming pa rin, grind, ganun. Ano ba nangyari nun? Hanggang sa dumating yung sige. Sige. Ayun, dumating yung time na may nag-PM na sa akin na parang hindi ko alam kung sino yung una nag-message sa akin nun kung si Ira or si Alvin Pacheco na invite ako for uy, okay stream may consistent viewers ka, mataas yung reach mo, entertaining ka maglaro, yun. Tapos parang naisip ko, gusto ko sabi nila magaling ako pero ba't entertaining na, nakakatuwa lang ako maglaro. So tinanggap ko na lang. Tapos ayun, hanggang sa invite nila ako, nagkaroon ako ng unang sponsor noon with AOC. Yun. Tutuwa ako doon. Nagulat nga ako. Ang pinaka nakakatuwa sa part na yun, pinapunta nila ako sa AOC office. Medyo mabilis may pag ko. Pag sabi ko ng story. Okay lang. Go lang, bro. Sige, nakikinig ako. Ayan. Natatawa ako nung Natatawa ako. Naalala ko to Ito ba yung time na pumunta ka sa party yun yata ng GeForce tapos naka-jacket kayo ni Ira yata? Oo. Siguro Christmas party nun. Naalala ko merong time na hindi, parang event nga yata yun
na basta may event no ng GeForce na naka-jacket kayo. Yun ba yun? Basta, Or lagi, or some other gaming event. lagi naman ako Yun. naka-jacket pag pupunta ako ng event kasi feeling ko cool. Kasi pag naka-jacket ka sa isang event, like mga tech and gaming event, para ano ka, parang, alam mo yun, gamer look ka. Sponsored pa. Sponsored, yun naman. yun. Yun naman ang gaming look eh. O ano na to? After ilang taon kang gumagrind siguro ng channel mo, ganun, binibuild mo. Kasi bago yung, di ba, parang, kasi na yung sabi mo kakaliwat kanan na ngayon yung mga nagsistream, di ba? Kasi ang dali na rin naman eh. Dati talaga nun, magsiset up ka ng PC, tapos connection, tapos OBS. Ngayon, madali na through phone. Sobrang dali na ngayon. Ang dami ng resources. So, tumaas din yung competition. Pero nung parang yung streaming kasi marathon yan. So, yung iba kaya nilang sprint kasi lalo na yung 'di ba yung may mga advantage aesthetically na 'di ba? Syempre like cute sila sa camera exactly. Mga ganong klase o 'di ba? Pinagpala ng Panginoon no. Pinagpala sila, 'di ba? Mga ganun, malaki yung boobs nila. Mga chicks sila, ganun, maraming nagsisip. Mga iba po. Hindi pa uso yung yung mga pinagtuunan ng pansin ng Panginoon nung ginawa sila. Which is advantage nila yun. Ganun talaga po. Ganun yung nasalo nilang biyaya. Diba? Wala na tayong magagawa. Tapos nag-stream din sila. Pagalingan talagang labanan. Pero bukod sa pagalingan, patagalan. Consistency talaga. Diba, consistency is the key sa streaming. Talagang into other creative endeavors din. Based sa, diba, ako rin naman, me personally, diba, stab, stream din kapag may pagkakataon. Pero mostly, personally, ang ko naman drive is talaga yung creative outlet na in other form. Ayun, hindi na ako ma-stream kasi I don't know, for some reason, parang I feel na the streaming game is too taxing in terms of sa time. Kasi ang dami ko na rin, responsibilities and shit na kailangan pagtuunan ng pansin. Like, not just in the physiological level na myself, which is may anak na rin ako na kailangan kong pag-isipan kung, paano ko siya, paano siya irurut sa buhay, mga maliliit na bagay dito sa bahay na wala naman akong maid na taga-ayos ng lahat, 'di ba? Paano yung mga all that stuff na nagpa-pile up, like paano ako makaka-racket, paano yung sources of yung mga ganong klase na ba. So, sa streaming game, dapat ang sikreto dyan talaga. Ito me personally, kasi nakikita ko, is talagang consistent ka, pabanatan mo pa ng marathon streams. 'Di ba? Mag-stream ka everyday for 6 hours. Imposibleng wala kang malikom na viewers Meron at meron kang kumbaga mag-tune in sa'yo kung ano man yung ginagawa mo. Pero dapat doon, kumbaga ang laki kasing diferensya na kunyari mag-stream ako 6 hours. Kaya ko yun. Pero paano yung at what cost, diba? Inaalagaan ko. Actually, yun na rin yung inaalagaan ko. Yung mga like, paano tong baradong inidoro. Mga ganun bagay. Di mo napapansin lahat na sarado na yung utak mo sa paglalaro. Diba? So, yung bago ka nagka-sponsor, gano'n. Nung ba nagkita tayo, ito tanda ko. First time na nagkita tayo in real life is, GeForce event din noon sa Metro Walk. Kasama mo si Paco. Yun.
kumakain kami doon, tapos nagkainuman na tayo, tapos yun na yun, nag-click na yung shit natin. Natatawa ko nun, yung time na yun, ang tropa ko pala sa GeForce is sila Carlo, sila String Wizard. Sila yung medyo close sa inyo. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga punta ko doon is hindi ako invited. Nakikigate crush lang talaga ako doon kasi gusto ko makipapel. Yung time na yun nga eh. Kailangan mo i-market yung sarili mo, gumawa ka ng way kung paano ka mag-fit sa community. Yun nga, parang no one pala nung time na yun eh. So, Totoo. ano pa lang, sabi ko, uy, may connection ka ba dito? Uy, may event ba? Uy, kilala mo to si ganun. Nandun sila Paco, nandun sila, yung time na yun, nandun pa sila Aso, right? Si Rico nandun din yung time na yun. Rico Aso rin. Yun yung time na nagpasimple lang ako na tapos yun, para magkaroon ng connection sa mga sabi natin na higher ups sa community para magpapansin sa brands yun. Isa na rin sa sa kalokohan na ginawa ko namin dati. So, ayun. Nakita ko kayo noong time na yon, alam ko, wala pa akong sponsor noon eh. Medyo nilalakad pa lang ako nila Ira. Nag-stream. Nag-stream na ako noon. Nag-stream ka na. Tapos, gano'ng katagal nga, mabalik ako, gano'ng katagal nung mula nung nag-stream ka hanggang yun nagkaroon ka ng gig sa AOC na, ambassador kayo. Like for 3 years na ako. Hindi ako ginigit ako. Well, ayun. From there, after 2 years. 4 years? After 2 years matagal din. Hindi, actually, matagal na yung time na yun. Kasi nung panahon namin talaga is sabihin natin yung mga brands is hindi pa ganun ka-invested sa mga tawag natin ng influencers. So, tsaka konti pa lang din yung mga tao noon. And ang daming drama, ang daming politics, showbiz talagang streaming dati. Kaya ayun. Na-experience ko rin din yung minention niya kanina na yung challenge about sa work and life balance. So, in gaming, yun. Nag-work ako noon sa bangko, like 8 to 5. Imagine mo yun. After nun, hindi lang 8 to 5 yun. Siyempre, hindi lang 8 hours of work o 9 hours of work sa office yun. Siyempre, may commute pa ako nun. Yun yung pagod ko nun. Imagine na nakapag-strip ako sa bahay. Yun yung dedication talaga, yung time na yun. Sobrang dedicated ako kasi natutuwa ako sa streaming kasi marami akong nakikilalang tao, napapansin ako. Tapos, ayun, nagkaroon din ako ng mga, alam mo yun, para pinapansin ako ng mga brands. Nagkaroon din ako ng like sabihin sa Acer Predator, na kausap ko rin sila hanggang sa basta namili lang ako isa nun eh. May AOC, which is nung time na yun, nagkaroon ako ng offer sa ibang brand, parang sabi ko hindi ko kaya responsibility. Parang may mga tinatawag tayong mga KPI, di ba? Yung para mabigay mo yung expected nila na Well, kay AOC naman kasi is parang hindi naman sa madali. Parang yun lang kaya ko pagtuunan ng pansin ng time na yun, considering na may work ako. So, ayun, minahal ko yun. Yung sponsor ko na yun, yung time na yun, syempre, as ako, first na first na sponsor ko yun, kaya, talaga, kumbaga, special yun. Na virgin ako. So, ayun, ano pa ba? Ano ba nangyari ng time na yun? Edi nung may anong tawag dito 2 years, I mean, alam mo siguro sa'yo matagal yun, pero kasi yung parang I guess from the outside looking in, kasi hindi naman ako nag-sponsora ng mga ganyan parang ang bilis na nun kasi yung iba 5 years. Yung nanonood kasi ako nung mga mga stand-up comics. Usually mga ganun mga storya nila na gano'n na aliw ko kasi performance di ba yun? Essentially yun din naman yung ginagawa natin. It all boils down to your performance. Kasi yung mga stand-up comics, like sila siguro 10 years bago sila bago sila, alam mo yung mag-click ng kumbaga nakakapuno na sila ng teatro. Of course, ibang usapan yun. Kasi ibang industry. Ibang art. Ibang art. Tsaka ibang art form, di ba? Although entertainment pa rin naman.
Kasi kung susumahin ng streaming is, entertainment, spend some time and attention to me and, parang ganun, sulit. Ganun naman ang labanan sa, sa attention market. E di, parang 2 years, po siya nagka-sponsor ka for 2 years. So, paano, kasi ngayon, di ba, parang, nag-switch ka na. Paano ka nag-crossover, men? Kasi 'di ba may trabaho trabaho sa inyo. Lagi nga yun eh. Tapos nag-stream ka, create ka ng channel mo, gawa, grind. Paano ka transition ko sa mga wala na sa yun ba? Ano yung actually, kwento nun, men? Paano ka nag-decide na ano yung moment na tangina ano na to, VZ gig na to, or ano na to, full time. Anong nangyari? Siguro yung transition ko rin nun, like 2017 to 2018. Maliban sa may trabaho ko, may rin ako, may girlfriend din ako. So, ayun. Nasawa mo Nasawa ko na na ngayon. Nung kada uwi ko, naglalaro ako, nag-i-stream ako hanggang sa, ayun nga, nag-prosper nga, nagkaroon na. Actually, maabot na ako ng 100 views noon, tapos nagkaroon na ako ng maraming projects sa ibang yun, it's like sa PC Works, ganun, na-invite na ako sa mga events, mag-tech review, GWP Tech, hanggang sa, ayun, naging okay yung yung sabihin natin yung flow ko sa industry. Hanggang sa hindi ko napapansin na, may iba pa pala akong responsibility sa buhay, like yung family and yan, yung girlfriend ko, which is yung wife ko na ngayon. Hanggang sa yun, pansin nyo, kung mapapansin nyo siguro, nag-stop ako noon around 2018. Nag-stop ako, talaga hiatus talaga ako noon. Yun yung medyo, sumipa na sa akin yung reality na una, yung health ko rin, medyo nagkaroon ako ng problem nun sa, stress, nagkaroon ako insomnia, hindi talaga ako nakakatulog. Tapos siguro sa stress din sa work, tapos iniisip ko lagi pag nasa work ako yung paglalaro, yung streaming, tapos pag nasa bahay na ako before matulog, isip ko na yung trabaho kinabukasan. So di na ako nakakatulog. Tapos hanggang sa nagkaroon ditong problem sa sa love life ng time na yon. Hanggang sa tumigil ako for a couple of actually taon na rin pala eh. So, di na ako nag-stream noon mga time na yon. Nag-focus na lang ako siguro, reviewing ng mga products or kung may mga, na rin, may mga projects na lang like shoutcasting, yun, sa iba't ibang, brands. Hanggang, napapansin din ako ng, ng mga ibang tao hanggang nagkaroon ulit ako ng problem sa, relationship naman. Selosa yung kasi, yung asawa ko na ngayon. Kaya nag-stop ulit ako noon hanggang sa eto, dumating na. Fast forward na tayo sa sabi natin 2020. Gusto kong maayos yung career ko. Like, ano bang kailangan kong gawin para ma-please yung partner ko? Paano ko ba ma-achieve yung goal ko na gusto kong gusto kong ma-hit sa career na gusto kong ta-reach yung as a public figure or tech reviewer ba? Sobrang gulo ng ng isip ko ng time na yun. Kaya nung like nakakausap niya ako dati, say, ano ba talagang gusto mo? Gusto mo mag-streaming, maging shoutcaster, mag-host, or kung ano mang shit ang gusto mong gawin sa buhay. Like, yung time na naalala ko, sinabi niya sa akin na yung life is like RPG game na hindi mo kayang i-hybrid yung sarili mo kasi parang magiging weak ka sa aspect na papasukin mo or kung saan ka saan mo gustong pasukin talaga yung yung shit mo. Yung end game mo kasi yung magsasuffer. Yung end game nga, exactly. Although depende kung gaano ka kagaling. Kasi yan may pitfalls din yung hyper specialization mo, 'di ba? Pag naglaro ka, kunyari sa dulo hyper specialized ka, medyo ka naman, isolated ka rin sa, let's say, sa guild mo, yung na hyper specialized ka, or parang kasi, I guess realizations lang din na, pag bubulay-bulay na, pwedeng meron kang but I guess since career lang naman yung pinag-uusapan mo nito, like,
Yeah, sure. Kumbaga parang yung class mo, magpaka-class S ka talaga dahil putya, ganun katindi yung ganun katindi ang competition lalo na putya sa entertainment streaming and magiging relevant ka. Putya, ang hirap 'di ba? Kailangan mo mag-keep up lagi with the latest shit and para maging relevant ka and sa'yo mapunta yung attention. Pero career lang yun, S plus ka, paano yung kunyari, yung family mo nga, yung job mo, yung relationship mo with your romantic partner, di ba? Parang tas zero ka doon, talo ka doon, puta na, di ba? Parang ang labo. parang pili ka ngayon, parang 100% ka sa career mo, pero loser ka sa family, sa job, sa relationship, or gawin mong operating under 80% sila lahat. 80% capacity. Yun yung time na talaga diba? Nag-decide na talaga, inisip ko na talaga na kailangan may bitawan ako, hindi ko kaya na pagsabay-sabayin to. So, ayun, mga 2020, nag-start na ako like, parang 6 months ngayon rendering ko sa office kasi tagal ko na rin doon, dami ko yung responsibility. So, ayun. After nun, 2020, sabi na ako sa girlfriend ko pa noon na ito na yung tatahakin ko na landas na path sa aking ito na yung build ko, final build ko, end game ko. So, ayun, medyo doubtful siya sa akin na in a sense na parang alam mo yun, parang anong discouragement ang kasi sabi natin na hit or miss talaga, hindi sa industry na ginagalawan ko ngayon is well ka sumikat pero hindi naman katumbas nung or makilala ka may pera agad, ganon. So kailangan mo ng projects, hindi naman porke marami kang views sa stream mo meron agad na alam mo yon. Hindi naman katumbas ng isang view is 1 peso or 100 peso, di ba? So ayun, sinabihan din ako ng partner ko, ganun. And another thing pa doon na medyo naging problem ko is yun, alam niyo naman ako, yung persona ko sa as a public figure is medyo, alam mo yun, malandi, medyo girl-friendly na tinatawag. Although, naman talaga ako, since high school, puro babae na yung friends ko. Like, pati mga pinsan ko dito kasi puro babae. Kaya parang hindi na mabilis ako siguro makakuha ng loob ng mga babae pagkausap, ganun. Kaya parang hindi na bago sa akin. Which is, medyo babother yung partner ko ng time na yon. Kaya, ayun, ayun, siguro, yung, natin mamaya yun. Ayun, yung time na yun, work in progress. Sinabi ko na mag-resign na ako. Then, after nun, nag-propose na ako sa kanya. Gusto ko ibigay sa kanya assurance na hindi ko ginagawa to kasi maraming chicks. Or gusto kong makakilala na maganda ganon. Siyempre, naman, di ba? Alam naman natin babae, talaga yan. Medyo may pagkasilosa yan kasi malaman niya nga lang na pupunta akong event, ang dami mga model, na may mga picture ako ng mga model ng different brands. So, ayun, pag uwi, away, ganun. Kaya, ayun, yung time na sabi ko, gusto ko ibigay yung best ko dito sa career na path na to and gusto ko rin ibigay yung best sa partner ko na to. Sa partner ko. So, ayun, nag-propose ako sa kanya. Then, yun, syempre, na-accept niya. Ayun, time na yun. Hanggang sa, sabi ko, ito na yung mga plano ko sa buhay, ito yung gusto ko, and yun, yung time na yun, na siya. After a few months, nung nag-propose ako sa kanya, umalis na rin siya ng bansa sa Pilipinas. Yun, nagtatrabaho na siya sa Japan ngayon, LDR. So, ayun, another challenge na naman sa amin bilang mag-partner. Kaya, ayun, focus ako sa, sa kung ano man yung mga napag-usapan namin na goals. Like sa work, after a few months, mag-resign na ako, ganun. Nagsabi na rin ako sa boss ko nun. Hanggang sa, ayun, dumating yung time na mag-resign na talaga ako. Sobrang hirap yung part na yun na for straight 8 years ata nag-work ako nun. Naging corporate slave ako nun. Ang hirap nung decision nung time na yun na kaya ko ba mabuhay ng
mabuhay na, wala kang ina-expect na monthly na sahod, gano'n. Pero at the other side, iniisip ko rin na, paano if, ito na talaga yung break ko, di ba, tinatawag, na mas maging mayaman pa ako pag, pag nag-focus ako din sa career na to. Pero yun, dumating yung lahat, gano'n, bumalik na ako sa streaming, parang pagbalik ko, nagulat ako. Yung community is sobrang congested na. Ang dami ng streamer, ultimo, driver, nag-i-stream, nanay, nag-i-stream, ganun. Sabi ko, what the fuck? Paano ginawa ko? Pagbalik ko sa community, like, sabi ko, pag-i-stream ko, pag-hit ko ng live, wala na nanonood. Sabi ko, nakakagulat. Sabi ko, ano na ba yung meta ngayon? Kumbaga parang napag-iwanan na ako. Anong patch na ba ng mga streamers ngayon? So, ayun. Yun yung, another stress ko nung time na yun. Sabi ko, paano to, nakapag-resign na ako, tapos ito na, nakapagsabi na ako sa asawa ko na, yung partner ko, fiancé ko ng time na yun. Tapos hanggang sa, ayun, medyo, tamang grind ulit ako nun hanggang sa nakikita ko na parang ang hirap na. Hindi ko na kaya yung yung parang stress or yung burden na nabibigay sa akin ng streaming, masyado na. So naglipat ako ng tawag dito ng path. Nag-reviewing na lang ako ng mga products, which is naman kasi at medyo techie naman ako. Kaya ayun, kumausap ako ng mga techie person sa industry, which yan sila Ira, sila Alvin, sila Mad Mods, yun. Doon ako nag-expose ako sa tech side naman ng community. Which is ayun, naging okay din. Nagkaroon ako ng mga partnership with different brands, nagkaroon ng mga reviews, sumali ako sa media group ng GWP Tech na ngayon, under ng Tech Sabado. So ayun, doon ako nagkaroon ng mga current mga recent project. Nagkaroon ako ng mga ng mga inputs na masasabi ko na okay, ito na yung magiging ito na yung magiging tawag ko, main class ko ngayon as a techie person na, hindi na ako gamer hindi na ako pro gamer. So ayun, hanggang sa grabe no, nag-iba yung ang like landscape na dati streaming, and then ngayon review ng kumbaga di parang expertise na parang nakuha mo na yung expertise mo ngayon na nagre-review ka rin ng mga di ba nagbe-build ka nga ng PC dun sa di ba? So, tapos ngayon, tindahan ka na nga ng PC yung parts and shit. Yung time din na yun, medyo naging, naging maganda. Naging maganda yung, sabihin ko na naging maganda rin yung path na tinaha ko nung time na yun. From streamer, public figure, nagkaroon ng sponsor, ganun. Naging tech reviewer ako, nagkaroon ng exposure sa different brands. Hingi ako ng mga ng project dito kay Galax, kay Asus, kay Acer, ganun. Nung time na yon, sabi ko paano pa kayang way para magkaroon ako na, kasi di naman lagi may product review So nag-iisip ako ng way paano kumita. So ayun, naman ako, parang dati pa, parang naisip ko, pala dati businessman ako, like mahilig ko sa buy and sell. So why not try ko mag-buy and sell. Kasi mas hawak ko na yung oras ko Nag-review ako ng mga units, nagsulat lang ako, nasa bahay lang naman ako So naisip ko, mag-try ako kumausap ng supplier. Hanggang sa unang kinausap, of course, si AOC, ganun. Baka pwede ako magbenta ng mga monitors niyo kasi since nare-review ko naman siya, I think pwede ko rin siya ibenta. Which is win-win situation yun kay kay Brad kasi yeah, super. Sa inyo sa akin din pala, sa akin. Win-win sa akin kasi ayun nga, kumbaga parang ayun, na po-promote ko yung product nila at the same time,
yun nga, napopromote ko rin yung yung business ko kasi ni-review ko na yung unit nila. Di ko na kailangan na-explain pa. O, ito, panoorin, pag may customer ako, ano ba yung gusto mong 24G2E o ano ba yung specs niya, gano'n. Ito na yung review ko. Panoorin mo na lang. So, ayan, di ba? Parang, yun din, marketing na rin. Ako na yung nagba-market ng sarili ko. Sarili kong store brand and yun, ng mga ibang brands din. Hanggang sa ano chong yung hanggang sa sige, sorry, hanggang na-interrupt kita. Hanggang sa parang nakuha ko na yung back pay ko, dami ko ng pera. I mean, marami yung pera nung time na yun, pero sabi ko, pagkuha ko ng back pay na to, hindi to basta-basta tutubo o mukhang kailangan ko siya palaguin pa. So, nag-invest na ako sa business talaga, nag-register na ako na nagtayo na ako store, in short. Kumonta ako ng mga different suppliers from different brands, which is naging madali sa akin yung pagpasok sa mga suppliers kasi kilala ko na yung mga marketing ng bawat brands sa Gigabyte, sila Alloy, yun, di ba? Napakaganda na nung naging journey ko sa kinatatayuan ko ngayon. So ngayon, grabe, no? Anong difference ng, let's say, from your streaming and content creation na I guess, class, quote-unquote, sa ngayon? Ano yung pinagkaiba ng game? Kasi, para rin sa mga listeners, siguro, feel free, depende na to sa'yo. Kasi, syempre, diskarte mo na yan. Lahat naman ng, business, lahat ng entrepreneurial, mga ganyan-ganyan. May secret sauce yan eh. So, ano ba, could you lay it out na ano yung naging difference ng yung gaming and tech side? Di ba ang expectation mo kasi expectation mo kasi as being a public figure na as an influencer ng tech, tapos ngayon parang nandito ka sa to direct selling ka na ng nagbebenta ka na mismo ng hindi ka lang na basta nag-endorse, talagang tumaya ka. Ano yung naging could you describe yung I guess yung difference ng dalawa. Siguro difference ng dalawa kung I guess I mean gusto kong siguro I guess pagdating sa mindset mo, pagdating nyo sa how you do things differently from paano mo paano ka nag-crossover paano kasi ngayon ang energy mo, di ba? Sabi mo kanina depressed ka, pero you don't sound depressed. You don't sound depressed to me, parang putya, di ba? In the midst of a pandemic and kasi may mga kaibigan din ako na mga may nagme-meds pa na nagme-meds to manage their mental health condition na ganun. Kasi mahirap kapag nasa pit ka, 'di ba? Na kumbaga may crisis ka sa buhay mo, may traumatic experience ka na nangyari. Nasa pit ka, mahirap umakyat doon. Pero ikaw ngayon, 'di ba, based sa how you yung energy mo, yung the way may makulay Ang hirap nga yung kwento eh. Pero siguro simulan ko muna sa gaming side. Parang hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na mag-grow pa ulit ako na katulad nung dati na umaabot ako ng 1,000 viewers na nung time na yon. Pero ayun, nung time ngayon hindi na eh. So sabi ko parang base age ko na rin is hindi na siguro ako ganun kagaling maglaro para panoorin ako ng mga tao. And parang nakita ko rin sa gaming is ang gusto nila is more entertainment. Ang gusto ko na ngayon is parang alam mo yon, gusto ko lang ng quality time with my viewers na lang. If gusto nila talaga akong mapanood, yan na lang, nag-review na ako ng mga items, ng mga products ng mga brands ganun. So mas nag-focus na lang ako, mas maganda, mas nakakatuwa kasi
hindi lang ako nakaka-entertain ng tao eh. Mas nakakapagbigay ako ng knowledge, which is yun yung gusto ko na sa akin. And yun, about naman sa sinabi niya about sa mental health, siguro okay lang siguro i-share ko dito yun. About sa mental health ko naman, before ako mag-resign sa work, meron na ako noon. Yun nga, insomnia, hindi na ako nakakatulog talaga. Nakala ko lang stress sa work. Tapos niresetahan na ako ng company doctor namin no na ito diphenhydramine, pampatulog yun para kasi ang lang nila is stressed ako sa work, di ako makatulog. Hanggang sa nag-resign ako. Masyado hindi ko na kwento ng pero in short nilamon ako noon. Sobrang laki ng problem ko noon sa relationship, sa work din, sa buhay. In short, yun. Dumilim, oo. Dumilim ang way back 2020. Ito na, recent na lang. Sabihin natin na hindi ako naging active sa lahat. Ano ba to? October 2020, nagulat na lang ako. October 2020 ba 'yun? Ayun, October 2020. Sabihin na August muna nag-start 'yun. Sumusuka. May mga na bleeding na ako sa dumudura na akong dugo, ganun. Hanggang oh shit. What? Actually alam nila Carlo yun eh. Hindi ako nag-iossi. Stress, walang tulog. Hindi na ako natutulog. Marami nakakaalam na hindi ako natutulog. Bumibigay na katawan ko. Bumibigay na katawan mo talaga. Yun. Problem din kasi nga siguro hirap din ng long distance relationship, and yun yung mga common problems na magkalayo sa partner. Then yun, sobrang dark nung time na yun, ng 2020 siguro dahil sa pandemic din. Actually dapat nung 2020 nasa Japan na ako noon eh. Kasi nagkaroon ng problem with my partner hanggang sa October 2020, may sobrang mali akong ginawa sa buhay ko noon. Nag-attempt ako ng suicide noon. Nag-drug overdose ako noon. Lahat nung prescribed lang sa akin ng doctor is 5 mg, max ko na do 20 mg. Pag di na kaya ng 20 mg, balik ako sa then ayun. After nun, October, nakalimutan ko na yung exact date, pero yun talaga, nag-overdose ako ng gamot. Di ko na inalala yung time na parang isang linggo ata di mapakinabangan. 3 days ata ako, di ko maalala di ko na nga maalala yung time na yun eh. 3 days ako parang lang, di mapakinabangan sa buhay. Then parang almost 2 weeks din ako na lang, parang hindi siya bedridden. Nakatayo ako, nakaupo ako sa computer, ganun, naglalaro. Then ayun, hanggang sa nag-consult ako sa psych na talaga. Diagnosed ako with initially diagnosed ako with manic depression, which is yun nga, sobrang bipolar ko na talaga. Actually hanggang ngayon, depression strikes talaga, like actually alam ni ng mga kasama ko ngayon, si Ira, sila Sushi, yun. Yun, sobrang lala nung time na yun. Sobrang pili lang din yung mga tao na pinag-sharean ko nun. Siguro hindi pa lumalagpas sa 10. Actually, family ko hindi rin alam yun. Pero ngayon, dude, like at this moment, real talk, man, respect. Seryoso na, man, mahirap aminin yan na, pero, I mean, syempre, pag may traumatic experience, di ba, the one way is to talagang confront it face to face, di ba? Na talagang para, talagang talk about it and openly. Kasi yun yung first step para malagpasan mo eh. Parang buksan mo yung pinto toward sobrang nakakagulat din. Ang akala ko lang din talaga stress. Nagugulat na lang sila na parang pag nag-i-stream ako, yung mood ko talaga is sudden, biglang nagda-down, hanggang sa may times din na after ng stream na di ko nga naluluha na lang o ganun. Actually hindi talaga kami in good terms ng wife ko hanggang ngayon.
Hindi na rin ako nakaalis ng Japan kasi nga, long story din. Siguro, unti-unti ko rin na, ayun, about problems din sa buhay. Well, if it's too personal, you don't need to. Yun daw din. Okay lang siguro. It's too personal. You know, baka, I know na, syempre, we easily get carried away. But again, di ba? Ipapublish ko to. Pero, ayun nga, siguro, focus tayo sa mental health ng tao. If yun nga, may mga bagay talaga na, may mga bagay talaga na, tawag doon, kailangan mo, pagtuunan ng pansin, kahit na, wag ka masilaw sa mga goals mo na nakaka-amuse dahil yun nga, kasi yung goals ko, pag sumikat ako, kikita ako, ganito. Hindi mo na nakikita yung yung mga responsibilities mo, yung pinag-usapan natin kanina, na, ayun, sabi natin na, class S ka nga dito sa, pero zero ka sa, sa family. Yun talaga yung, experience ko siya at first hand. Sobrang hirap. Ayun, and regarding naman sa mental health naman, kaya yun, kanina rin nag-live tayo kanina, sobrang hands-on ako doon or kumbaga advocate na ako ng mental health ko kasi yun nga, na-experience ko rin siya. Na, parang pangalawang best ko na yun nag-attempt ng na bawiin yung buhay ko dahil, alam mo yun, parang naisip mo yung yung purpose mo sa buhay. Na hindi mo na mahal yung purpose mo sa buhay despite na nakita mo yung goals mo nandito. Ayan yung mga mo. Parang darating ka talaga sa point na pag off mo ng cam, off mo pagdating nung gabi na mag-isa ka lang talaga, maiisip mo na shit, anong ginawa ko sa buhay ko? Bakit okay ako dito pero zero ako sa sa ganitong aspect ng life? May ganong may ganong moment ka na, yeah, I could kasi may ganon talaga ng yan yan yung wasteland na parang minsan mapapanaginipan mo yun na ang feeling mo is nasa wasteland ka. Talagang isa siyang land of purposelessness na talagang ikaw lang, it's the lonely journey through the desert na nag-iisa ka lang na tapos kapag walang umano sa'yo, nasa limbo ka. May mga ganun na talagang moments sa tumatama sa atin na ganun, especially diba nga, kasal na, nagpakasal kayo, tapos ang layo niya sa isa't isa. So, diba, ganun. Pero, dude, you're staying strong, man. I mean, yeah. You don't have any other option. Wala tayong choice kundi mabuhay. Kung gusto mo talagang ayaw mag-game over ka at maging loser sa buhay. Walang respawn. Walang respawn sa RPG na to. Walang respawn. Hindi ako naniniwala sa sa YOLO kaya YOLO, mag-YOLO ka kaya gawin mo na lahat. Hindi. Dapat isipin natin you only die once. So make it count. Kasi iba ayaw YOLO you only live once, gagawin natin lahat. You only die once. So dapat maging careful ka sa lahat ng ng bagay na ginagawa mo and consider everything, all angles, ganun. Kumbaga check your corners, baka mamaya hindi ka nakikita diyan na hindi mo napapansin na isang tabi mo na, which is yun nga sa buhay ko. Well, hopeful pa naman ako sa sa relationship ko, kaya ayun, laban lang. Ang interesting, men, kasi yung mga ganyang klaseng yung mga ganyang klaseng sentiments, like yun nga, napunta ka sa, di ba, napunta ka sa abyss tas di ba, kung nag-claw ka ng talagang ginapang mo paakyat yung para makabalik ka sa surface, man. Parang napapansin ko na ang in this time na ako, dude, personally, na masaya ako na kausap kita ngayon, nalagpasan mo, puta, mahirap, alam mo na yung dilim na, di ba, nandun ka sa baba na ganun, maraming bagay na makakapagdala sa'yo dun
tapos it's invigorating, and it brings positive vibes na yung sinasabi mo na you found your purpose at least. Kasi ngayon parang yung mga yun yung nagiging I don't know, maybe due to the cost of the landscape ng intellectual landscape ngayon dito sa atin, I guess, and in general na rin, na parang especially to us na inclined into sa internet, na kung saan tayo nagpapasikot-sikot sa internet di ba? Yung mga dead inside memes, mga ganon, mga dead inside, mga ganon na nagiging joke ng ganon sa internet, normal yun di ba? Kumbaga sa atin memes yun, pero if it transcends into your, kumbaga nag-seep in siya sa totoong buhay mo, talagang di ba mapapaisip ka na yung purposelessness. Talagang sa una yun hihit sa'yo na puta, laki ng yung cosmic, may cosmic nihilism na what am I fighting for? Para saan ka bumabangon, di ba? Ang laki-laki ng, di ba? Di ba? Parang ganong shit na moment. So, kailangan mo talagang i-confront yun with yourself. Especially siguro nga dahil may mga kids na putang man, yung may kaibigan ako, hindi mo nagkukwentuhan kami minsan na yun nga, putang 21 lang po, tumalon sa building. Bakit? Kasi parang nag-break sila ng boyfriend. Hindi natin masisisi kung sobrang fragile na ng mga generation ngayon kasi hindi natin din masasabi yung yung ganun I think yung pagdating kulang sa, I don't know, man, there's something weird about yung landscape nga ngayon. You can't personally I mean, you can't get a generation na lahat ganun. It's ang mangyayari niyan, puta, talagang mag-intensify ang Charles Darwin law. Talagang only the strongest will survive. And magiging ganun na lahat kayo fragile. Yung toughest of the fragile. Yun sila yung makakapag-move on at magdadrive ng magdadrive ng future trends, sila yung mga mapupunta into possessions of power, na mga gagawa ng mga societal laws at mga changes na kumbaga parang pinapangarap lang natin, na kumbaga parang sila na yung mag-initiate. Kasi di ba yung which is I think, I don't know, man, that yung sinabi mo na yung purpose na nasa suicidal state ka. Ako hindi ako dumating sa hanggang ngayon hindi ko pa yung purpose ko. Nandun pa rin ako sa stage talaga na yun, nagko-consult pa rin ako sa sa psych, and yun, may mga psych friends ako. Nagulat nga rin ako may mga, ito pala yung best friend ko, kapatid niya is yung supposed to be nakasama ko dapat sa podcast last episode na yun, yung kasama ko kayo. Yun, sa kanya ako nagtatanong kasi yun, sa tawag doon, yun, siya yung naging personal na ko na rin, na consultant, ganun. Nagulat na lang din ako na hindi lang pala ako na may ganun na case. May mga friends din ako na nasa friends list ko pa sa Facebook na may ganitong case, na nagulat ako, nakikita ko based sa post nila, kinamusta ko, okay ka lang, ganun. Nagulat ako na may pareho kaming like stage, may nagulat ako na rin pala sila diagnosed din na ganitong mental health sickness, ganun. Nagulat nga ako, na-amaze na nga lang ako sa sa pinakita ng ID sa akin PWD nila, nakalagay psychosocial. Sabi, cool Pero in-explain nila sa akin, psychosocial pala is like something, parang katulad ko rin na may depression problem, shit, gano'n. Kaya, ayun, sobrang namulat ako din sa ganong ng buhay. Kaya, yun,
basta sina-advise sa akin nung site ko na yun nga, magkaroon ako ng time sa sarili. Una kong ginawa, karoon ako ng bagong hobby, which is photography. And ito, focus sa business, kung ano yung feeling ko sa sarili ko na nagkakaroon ako ng purpose, which is ito, build PC, gawa ng ayun, actually, yung paggawa ng podcast ko rin, na yung TGIS, Tech and Gaming Insight Sunday. Yun, sorry, nag-promote ako sa podcast mo. Yun, yun din yung nakita kong purpose ko, like to share knowledge, share insights about sa mga industry or field na nadaanan ko na, which is yun nga, gaming industry. Hindi lang siya nag-focus sa game, which rin ako nagkaroon din ako ng insights about sa pwede na industry chismis, like mga pro teams, mga streamers, ganun. About naman sa tech, natutuwa rin ako, nagkaroon ng purpose na na-share ko yung mga knowledge ko about sa mga products, mga tech na experience ko na before. So ayun, nakita ko yung purpose ko doon, which is nakaka-fulfill para sa akin. And yun, another thing na nagagamit ko talaga, or pinaka best is yun nga, support system. Yun, kausapin yung mga friends mo na nandiyan lang, kasi hindi mo alam na kailangan ka rin nila, kailangan mo sila maging open ka sa, syempre, mga pinakakatiwalaan mo lang na mga tao. And ako, sinabi ko to, hindi para magpaawa, ganun. Gusto ko rin kasi na magkaroon awareness yung mga tao. Kasi yung natin ngayon, social media is para yung society natin ngayon is para social media driven, na parang lahat gusto maging gento, lahat gustong maging sikat or makilala, ganun. Which is nagfo-fall down sila or nagfe-fail sila, then alam mo yun, sumasampal sa nila yung gantong bagay na hindi ko pala kaya, tas sobrang nagiging weak nila, naging fragile nila. Ang kailangan kasi ng natin talaga ngayon, ng generation natin ngayon is understanding and acceptance, kasi hindi lahat ng bagay is kaya mong gawin or hindi lahat na nakikita mo is magagawa mo. Hindi porket tao ka rin, magagawa mo yon. Hindi. Hindi porket lahat naman tayo parang gusto na attention hindi yung ko rin sinabi sa akin nung psycho na lahat naman tayo kailangan attention, pero wag ka masyado ma-expect sa attention na nakikita mo sa ibang tao na maganda din yung maging attention sa'yo. Kasi ang sarap nga naman sa feeling nung napapansin ka ng mga tao, na-express mo yung tao, and ang pinaka nakakaano doon is yung nga, na-appreciate ka nila. Which is hindi lahat ganun. So, alamin mo yung mo nga talaga, yung purpose mo. Kung ano yung meta na bagay sa'yo. Huwag mong ipilit na kung ano yung hindi ikaw. Na, which is ako, yun nga, pinilit ko sarili ko na maging ako, yung hindi naman talaga hindi ko pala kaya na maging ako nung time na yun. Hanggang sa naka-apekto yung career and relationship. So, ayun. Kasi, mangyayari kasi nun, pag incompatible yung true nature mo sa kumbaga yung true nature mo sa activity mo, tapos hindi ka naman naghahanap ng growth, or kumbaga forceful yung growth mo na parang hinihinog mo sa pilit. Di ba yung mangga ganun, kinakalburo mo para mahinog agad. Di ba may mga ganong moments parang hindi ka hinog sa puno. 'Di ba? Iba kapag hinog ka sa puno na may kumbaga nandun yung tamang kumbaga yung parang yung flow nung hindi mo kailangan baluktutin yung sarili mo approval para from other. Approval from as an individual. I'm talking in terms of an individual na lalo na ngayon po sa social media yung mga personally yung mga to explain this I can put it delicately parang mahirap yung mga internet culture first before yung nandito ka sa ground. Parang offline, online world first before offline world ang kanilang mode of being.
na mas importante yung yung online, I guess, online mold or online personality nila kaysa sa offline personality nila na, mahirap kasing i-deal nga naman yun eh. I mean, I kind of get it na puta online ka sa, di ba, parang influencer ko online. Pagdating dito, yung mo, parang di ba? walang pakialam sa yung nagtitinda sa so yung nagbebenta sa, di ba, magtataho, parang walang kwento. Who are you? Parang ganun. Tapos, Sistema. syempre, parang, yun nga, kinakain ka nung pinakain ka nung persona na in-invent mo para na, alam mo yun, may ganun yun eh, na may sabi nga nung parang Japanese ba yun or something, basta it's an Asian thing na may tatlong mukha kang pinapakita. Isa sa society, which is the whole society, isa yon. Pangalawa is around your family na, yun ka. And then the last one is yourself. You're talagang, yun yung layer ng personalities na inaano mo. And ngayon, in the effort na siguro, na yun nga, kailangan mo mag-invent ng personality or ng persona ng alter ego mo na nandun ka sa internet, yun ka. Parang kinakain ka na nun. Tapos pag niluwakan na niya ulit dito sa offline world, di mo ma-deal. Tapos talaga masisiraan ka nga ng bite nun, di ba? Ang daming ganun. Puro ganun ngayon. Tapos yung mga pressures pa na, exactly, napaka-idealistic kasi pag sa internet eh. Pero pagdating dito naman talaga, di ba? Parang pag binangga mo siya sa offline world, yung idealism na nakikita mo ng internet. Sure, internet, like equality for all and whatnot. Pero pag bumagsak ka dito sa ulit, pag bagsak mo sa offline world, pag log off mo, pag punta mo ulit dito, iba yung mode of being na kailangan mong gamitin na in the offline world. Putya, karaniwan nagpa-persist yung mode of being mo online na dapat sa offline world, ako rin to. Puta, tas magiging sobrang weird mo naman na sa ibang tao nun kasi lumalabas minsan, di ba? Kasi online, you're the hot shit. Pero offline, pag in-embody mo yung personality mo na yun. Pwede rin na parang putanang kupal mo. At the end of the day nga, dadating ka sa time na parang sino ba ako kanina? Parang gano'n. Parang nagsisinungaling ka na sa sarili mo. So, yun nga, ang daming nagbe-breakdown na gano'n po tayo. Tapos, yun na, hindi na nila ma-handle and it causes suffering and it causes yung mental health issues na nagkakaroon ka ng self-dissociation sa sarili mo na alam mo yung mga ganun, yung mga cases nung unang panahon. Binasa ko rin yan kasi nga parang, ayaw kong dumaan yung anak ko sa ganyan na magkaroon ng mental health issues because of, outside, kumbaga na parang just for approval-seeking behavior ng pagdating sa, di ba, sa internet, ganun. So, yung parang, ang ginagawa nila dyan dati, parang yun nga, nawawalan sila ng, okay, medyo na to, mythology shit. Okay, nung unang panahon, may mga pinagbabasa ko to lately, nahihilig ulit ako sa mythology. So, mga books of like mythology ng mga primitive mythologies, yung mga ganon, mga rituals nila na ginagawa. Ang mga tao nun, naniniwala sila na may dalawang soul ang tao. Okay? Meron kayong self-soul mo, meron ka rin bush soul na tinatawag. Like soul mo, na ang ginagawa nila, kapag you've come of age, di ba ang ritual ng natin dito sa Pilipinas is kapag teenager ka na, papatuli ka na. Ganun, di ba? Parang ganon. Parang coming of age ritual, papatuli ka. Sa ibang lugar, ginagawa nila, parang ganon, na ipapadala ka nila sa wilderness. Okay. Pag kunyari, yun na, yung tribo mo, yun, binata na to.
papaalisin ka. Okay? Maglalakad ka sa desert or maglalakad ka into somewhere na sa bushes, ganun. Talagang komunikado ka sa village mo. Tapos at the time na yon, may meet mo yung bush soul mo na tinatawag, quote unquote. Yun yung parang spirit animal or spirit plant or spirit thing mo na parang kunyari, di ba yung pag may kasabihan tayo dito na may sa pusa yan, parang ganun. Kapag or may sa buhaya yan or kapatid yan ng ahas. Di ba may mga ganung sabi-sabi na kapag sinasabi nila na kunyari may sa buhaya yan, mga old primitive societies, pag sinabi may sa buhaya yan, pag tumawid yan ng ilog, na may mga buhaya, may ganun, ligtas yan. Pagkasama mo siya, hindi ka kakainin ng mga... Di ba may ganun eh? Di ba parang may ganun? Mga primitive peoples, mga tribes ganun. O kung kunyari, puno, may sa puno yan. Parang ganun. Ang bush soul mo yung puno. Kunyari, ang bush soul mo na puno ay kunyari, nara or coconut. Ganun. So, ibig sabihin, alam mo, parang you're brothers with a coconut tree. So, alam mo lahat yung coconut tree kung kailan magbubunga, kung kailan, masarap to, kung buko na ba yan, nyug na ba yan, mamamatay na ba to. Parang ganong shit. Noong mga unang panahon, may ganon sila. Ngayon, kapag dumarating yung point, nagkakaroon ng crisis, nagkakaroon sila ng loss of a soul na tinatawag. Okay? Yung loss of a soul, kunyari, ibig sabihin, nawala yung spirit animal mo, let's say. Nagkaroon ka ng neurosis. Ngayon, scientifically, yun yung term. Like, nagkaroon ka ng dissociation, personality dissociation disorder na parang ang kinain ka, nawala ka sa sarili mo. Parang, diba? Parang ganun yung na-experience mo. Alam mo, ginagawa nila noon, nung mga primitive tribes, ang ginagawa nila noon, pumupunta sila sa yun nga, inisip ko na eh. Sa kanilang shaman. Tapos, yung buong tribe. Or ritual. Gagawa sila ng sa'yo. Parang, kunyari, chant, i-ritualize ka nila. Tapos, ibabalik nila, let's say, kung ang mo is, kung ang spirit animal mo na alam nila is let's say pusa. So yung magdadala sila ng pusa, parang mag-ritualize sila ng ganun na with the shaman, restore alam niya yung soul niya yung mo gagawin. with your spirit Tapos animal. After that, balik na ulit. Parang connected ka na sa with your spirit animal. Sa ngayon, parang empty vessels na nga lang tayo na parang we are all looking for something na na hindi tayo na parang sinilang tayo lahat na may mga may mga sariling yun nga sabi ng spirit animal, pero mas nasisilaw tayo sa ibang sa ibang persona sa ibang legion na na gusto natin na hindi naman dapat talaga tayo yun kailangan talaga natin yung mag-understand sa atin and yun nga mag-acknowledge ng mga skills na natin talaga. Kasi nga naman ngayon, 'di ba, dati nga walang social media, parang may pressures sa social media, social na parang to conform, 'di ba? Tipong parang I don't know, ako hindi ako masyadong makarinig dyan kasi outsider na ako from the get-go na I don't fit in. Seriously, I tried to fit in with yung mga tropa-tropa ganun na kasi, di ba, puta, ano ba noong 90s, ang mga trip mo noon, di, mga, kung ano mang usapan ng mga boys noong 90s, I don't know, tried to fit in and shit, didn't work. Square peg, round hole, wala talaga. So, parang, yung pressures na ganun, syempre, parang, since I'm the outsider, di, naka-experience din ako ng mga, let's say, yung, pagtitripan nila ako, wala akong kagang Parang, lone wolf ako So, wala. Pag dumarating sa point, mag-gang up sila sa akin. Gano'n. Well, parang nalaman, of course, as I went through my, nalaman ko na, shit, that's it. That's the price you pay for being a different,
You're different but it's also a source of your uniqueness, and there's value in that kasi sabi nga nila, parang ang tawag nga nila sa akin doon sa UP, barbarian. Barbarian ako kasi wala frat doon, man. Lahat frat. Hindi ko magets. Hindi ko barbarian pa ang tawag yun. Pag isipin mo yung nun, parang irony na parang barbarian ka pero kasi wala kang ka-frat. Parang wala kang so ganun yung tawag nila. So parang ngayon, lalo na po yung need mo to be, let's say, parang accepted na parang kunyari, di ka nagti-TikTok gano'n. Parang, what the fuck? Parang gano'n. Pero po yun nga, yung high nun, pag nag-crash ka sa offline world, mapunta ka sa isang lugar na walang nakakakilala sa'yo and shit. May impact sa'yo parang, yun may parang yun yung impact sa'yo nun. Speaking of which, may friend ako, naging ganyan siya. Kasi super dude, naging siya, naging super successful niya. As in, magazines. Pumunta siya sa Louvre. As in, artist. As in, artist na talagang legit na, bohemian life. Na, mga nagawa niya, parang na unbelievable shit, man. As in, unbelievable talaga. Na brought people together, celebrated, mga ganun talaga. Kahit saan ka pumunta na art scene, nandun siya, kilala siya, respetado siya, ganun. Minsan parang, yun, nag-crash siya. Bigla na lang parang naghahanap ng somewhere na alam mo yung si Thanos, yung nakuha na niya yung lahat. Tapos nagpunta siya doon sa ganon in real life. Kaya nung nakita ko yung sa Avengers parang din, gusto ko nga ganun eh. Parang gusto ko siguro dahil sa state of ko rin, state of mind ko rin ngayon na parang gusto ko na mag-skip lang. Parang gusto kong pumunta somewhere na parang start new. Parang lumipat ka na ibang server. Parang ganun. Parang gusto kong ganun eh. Nice na. Pero iba kasi talaga yung nilamon na talaga ng ganung nila eh. Sistema. Kaya, ayun, depende. Depende pa talaga sa tao. Pero sa akin nakakatakot eh. Nakakatakot yung ganun eh. Na parang yung tingin mo iba na yung tingin mo sa sarili mo. Oo. Sabi mo nga kanina, di ba, parang shell ka na lang ng parang shell ka na lang ng former self mo. Shit, mga ganyang psychology shit na ganyan. Nakakaano yan eh. Kailangan mo sobrang hirap nga talaga yung sarili mo yeah, sa actually, mga after kanina talaga, parang may araw-araw. Like kanina after ng ng session natin, feeling ko mag-breakdown ulit ako eh, na may mga times na maiisip mo talaga. Like sobrang saya ko, maya-maya lalamunin akong kalungkutan. As in, yun. May mga times na naghahanap talaga. Minsan ka nag-post na ako sa Facebook ko eh, na kailangan ko ng kausap. Ayun, may nag-PM sa akin. Nagulat ako. May mga tao na nag-message sa akin na parang concerned sila. Which is hindi ko usually nakakausap. Nagulat ako. Kaya ayun. Siguro hindi ko sabihin pangalan nila kasi ayun. Nagulat na lang din ako kasi may same din sila na problem before. Well, actually, hindi sila diagnosed pero feel nila may something din sa kanila hanggang sa yan. Parang nakausap ko sila na may something na pareho kami na ina-advise ko nila. Seek for professional help talaga. Hindi ko to sinasabi para lang sa mga makikinig ito. Hindi ko sinasabi ito para yun lang. Para may masabi ka na, ay may mental health ako kasi hindi lahat nung cool. Hindi cool na magkaroon ka ng gantong problem. Cool. Parang sabihin natin na cool yung nakasalamin kasi mukhang genius. Hindi nakakatawa maging malabo ang mata. Parang ganon. Diba? May mga ganon kasing mga parang perspective yung mga tao trending. Na akala nila nakakadagdag ng ng pagkatao yun eh.
Ayun. Actually, ayoko nga eh. Parang sinisisi ko rin sarili ko bakit na may part na sinisisi ko yung sarili ko kung bakit ginawa ko yung mga bagay na yun. Parang bakit ba ako naging public figure? Bakit ba ako naging ganto? Sana naging ano na lang ako dati, magsasaka na lang. Sana kumakain pa ako araw-araw ng kanin. Speaking of kanin. Parang ganun. Pero masaya, ano naman, kumbaga, wala tayong magagawa. Ito na yung it is what it is. So, embrace it na lang. And, don't fuck up next time. Ganun. Yeah. Chong yan sumpa yan totoo lang. Yan yung gift at curse ng mga creative people. Sa totoo lang, seriously. Yun yung, I guess, parang kakabasa ko rin ng mga psychology books and psychology topics, especially mga yung yan. Yung mga mapaglaro utak kasi talaga mga creatives na subconscious mind. And dahil syempre, yan may iba-ibang, yung sa temperaments ng tao, na especially sa mga lalaki, diba? Yung mga lalaki, mas baga iilan lang yung yan. Parang tayo sa atin yung energies kumbaga na ine-emanate mo na kumbaga yung wiring mo, pagkaka-wire sa iyo. May yung mga nasa creative creative neurotic types na like katulad natin. Syempre, pag kailangan mo maging creative, maligalig. Your mind is may pagka-messy. May nababangga na alam mo yun, na hindi mo na-expect na bigla ka nagkaroon ng awareness sa ganung bagay, tapos magugulat ka, lalamunin ka ng ganun. May pagka-messy talaga by our nature. Yes. Kasi kailangan mo ng chaos you need to create something. You can't create, kailangan mong may kailangan mo ng yun nga yung madness and genius. There's a fine line, 'di ba? So yung mga taong may ganong klaseng personality like us, 'di ba? Iba yung personalities natin sa mga taong, let's say, ang disposition nila is more of mga lawyers, mga police people. Yung mga parang straightforward lang sila mag-isip. Diba? Ibang utak noon. Mas, kumbaga, mas straight, diba? Straightforward silang mag-isip, which is iba talaga. Pero, kumbaga, parang, of course, may overlap. Pero generally speaking, kumbaga, kung sila, straightforward sila, mag-isip na ganun, kumbaga, may utility rin yan kasi pagdating sa battle, you can't be a messy person na putang na kapag nasa battlefield ka na dapat yung decisions na ginagawa hindi ka pwede mag-isip ng 100 possibilities, diba? Possibility sa mga hindi ka pwede. Sino ba yun? Si Dr. Strange, hindi ka pwede ala Dr. Strange kasi yun nga, di ba? You only die once. Wala kang blue gem para mag-resurrect or Yggdrasil Reef. Hindi tayo pwede sa gera. Ipaubayan natin sa mga may mga genius sa ganyang aspeto. Wala kang door. Mga may mga warrior type. Sila yung mga warrior, 'di ba? Parang si Hulk sobrang lakas niya pero puto dumb shit. Hindi siya marunong. Yun yung niya, yun yung alter ego niya, napakagaling warrior. Pero kapag scientist siya na dork, puta Hulk yan, nakakatawa, 'di ba? Or yun nga, parang ipaubayan na natin yun. Pero pagdating nga sa, syempre, ang curse nila is yung mga warrior types naman, dahil sa sobrang ganun nila klaro, kumbaga para silang mga master samurai na na klaro ang isip na ganun na, 'di ba? Hindi sila masyadong in touch naman dun sa kunyari parang sa creativity side na kumbaga yung heart nila na pagdating sa kunyari sa babae ganun na hindi sila magkaroon ng asawa kasi can't maintain a relationship while you're a freaking fighter kasi mag-aaway kayo lagi, 'di ba? Parang
unyielding ka which is the best way kung gusto mo maging sundalo ka. Puta, unyielding ka kasi life or death. Pero us na medyo abnoy-abnoy, edi okay lang, di ba? Give and take, medyo may flexibility ka sa utak mo, di ba? Medyo makulit. Makulit ka. Pero at least, di ba, we accept we are. As much kasi talaga hindi natin pwedeng pilitin sarili natin kasi it will end up fucking things up in other people's lives then. Totoo yun. So yun yung, I think yung kailangang, yun nga, di ba, na yung ganong self-knowledge na it doesn't come overnight. I mean, me personally, talagang ang dami ko ring dinaanan para ma-realize na, oh shit, self-knowledge na, hindi ako to. I'm not a sporty type. Bigyan mo akong gitara, bigyan mo ako ng, something. Pero bigyan mo ako ng kunyari basketball and shit like that. Yeah, I can play. I'm not gonna dunk and mga gano'n na puta. Pwede. Magle-Lebron ako. Sa panaginip ko, sige. Diba? Pero gano'n. So, I think yun yung kulang sa, I guess, yun nga, personally, parang yun din yung magandang sigurong ma-communicate na sa mga mga I guess nasa pit na self-knowledge na parang magkaroon ka ng self-assessment mo na know your strengths and parang to empower yourself kasi 'di ba di ka naman pwedeng gawing super saiyan ng ibang tao I mean ikaw lang yung makakapag super saiyan sa iyo 'di ba na kailangan mo ng self-assessment and pag na-assess mo na yung sarili mo like ano yung stats mo ano yung ano yung strongest quality mo ano yung temperament mo na ganun it's either yun nga warrior ka ba or are you the creative type or ikaw ba master of tech ka na puta kaya mong magician ka para kasi Gandalf ganun kasi 'di ba may ganun kasi ito si Pippin magaling kumanta 'di ba hindi naman kumakanta si Gandalf 'di ba hindi naman kumakanta si Aragorn or si 'di ba mga ganung shit. So, yeah, I mean, mental health and self-knowledge go hand in hand and dude, I mean, ngayon, seriously, this conversation is, na, I don't know, it's revealing my revelations din in a way na, na akala ko chill na pero yun din sa akin na, since dun talaga ako nag-dwell ngayon dun umiikot yung utak ko kaya hirapan din ako magkwento about ibang so yun I think kaya mo yan man I think na makakatulong dyan is magbasa-basa ka ng mga myths I don't know, may biased ako siguro pero kasi nandun sa mythology yung mga keys, keys into insights on how the mind works. Like yung mga characters na yan, it's just figments of the mind's imagination. So siguro nga ikaw ngayon maybe you're poised for growth kasi nasa chaos ka from the chaos itself, from the chaotic state itself. Dun, 'di ba parang yung larva, 'di ba yung caterpillar magiging larva tapos magiging liquid siya sa loob nung shit niya. Tapos magiging paru-paro na siya bago siya makalipad. Parang ganun, man. You can hold on to it and sana marami pa tayong pagkukwentuhan every time actually yun nga ginawa actually dapat once a month yun yung ginagawa ko is like end of the month like discuss namin what the fuck happened on the month of January discuss namin doon pero yun sabi ko parang gusto ko pandalasan naging twice a month hanggang sa naging once a week na siya yung ginagawa namin is yun
Masaya rin. Nakakapag-distress kami. Actually, kami nila Ira. Kasi yun kasi din na pandemic ngayon, kailangan mo talaga ng makakausap and kailangan mo mag-share. Kailangan mo i-release yung stress mo rin. Hindi lang sa like physically, kailangan mo din kailangan mag-distress ng utak mo. Kasi pag nabubulok sa utak mo yan eh. Oo, man. Totoo yan. Lalo na ngayon talaga. Para hindi ka nandun sa state na ginugulo ka ng utak mo. Especially na tayo na, makulit ang utak na kung magintong oras. Kaya rin ako mga gintong oras eh. Kaya kasi gising tayo dito eh. Well, actually, I think this is a good spot. Actually, ang daming nasa utak ko, ang daming gusto i-share sa sobrang dami, parang alam mo yun, parang burst fire na lang ako na, alam mo kwento hanggang sa nag-focus tayo doon. Which is kung saan talaga ako nag-run in circles talaga ngayon, which is yun nga, about sa mental health shit na gusto kong yan if ever gagawa ka ng nung may in-invite kami. May in-invite ng mga professionals possible, talaga. Tama ako. Gusto kong makinig ng tayo. Ilang parang kasi lang yung alam mo yun. Parang self-assessment lang yung ginagawa natin sa mga Mas maganda yung may Hindi, actually maganda yung professional sa pala professional and meron tayong alam mo yun, yung may mga victim, sabi natin mga ganon, para kumbaga may masasagot yung professional sa atin kung baga kakaibang aspect or different kind of problems na na ibabato natin. Maging healthy conversation, mag-turn out siya into healthy conversation naman din. Armchair shit to. Bahala na tayo na biglang parang ngayon ko na-realize na, oh shit, professional yun. So, iba. Kasi yung mga psychology na binabasa ko pa is the weird ones na siya basta, subconscious shit na gano'n na kasi hindi naman ay sa month long sabi nga na may month of May is mental health awareness month. So hindi naman siya like every Sunday is professional. Maganda tayo like sharing, like mental first week, second week is like consultation about sa professionals. Then third week, how do we apply things? Then siguro last Sunday of that month is yun, what ano yung mga natutunan natin and how do we apply things sa buhay natin in tech, in gaming. So yun, society na ginagalawan natin ngayon. Yun. Okay. We'll see. Baka rin pero gagawa natin ng paraan yan. Alam mo yung mga schedule, yung mga katulad yun naman yung kalaban natin. Alam mo yun, same ng laro ng utak. Yeah. Tsaka, the responsibilities and shit na hindi na-expect. Alam mo naman na by now siguro ng mga bigla na lang may mga changes na kailangang i-prioritize over something else which is it's part of the meta na. Well, dude, thank you for sa pagpapa-unlock sa discussion na to. So to lang, gusto ko pang pero kailangan ko maging responsable. May meeting ako mamaya ng 10 a.m.-ish, parang gano'n. Yes. Pero dude, kung pag mga ganitong discussions, sabihin mo lang, we can always, of course, do a session, kwentuhan lang, and of course, syempre, besides din, anything you want to promote para sa mga 1.5 hour, sobrang tiyaga nun. Kahangout pa rin, nakaabot may makakano naman dyan, makakarinig naman yan. So, yun nga. Sige, I'm Vince, public figure, tech, gamer, and businessman. So, ayun, ano pa yung share ko for this talk? Yan, protect yourself, guys. Maging aware sa lahat ng mga bagay na ginagawa nyo.
sa mga gustong tahakin din yung mga yung mga nagawa ko na, like streamer, public figure, reassess niyo yung sarili niyo if capable ba kayo, ready ba yung niyo, ready yung sarili niyo, how do you call this? Hindi siya basta lang na hindi lang siya basta na mag-live ka, yun na yun. Maraming kaakibat na na mga bagay. Like yan, mga responsibilities like na-discuss namin kanina, na hindi mo alam na pag tumagal sa sobrang eager mo to grow, masyado ka na nagta-tunnel vision doon sa light na nakikita mo. Wag ganun. I-ready mo yung sarili mo. I-reassess mo lagi, ganun. And about naman sa mental health naman, magkaroon ka lang lagi ng outlet to distress. Be true to yourself. Wag mong hayaan iwanan ka ng spirit animal mo. Wag mong hanapin sa iba yung kung sino ka. Wag kang gumawa ng alter ego na hindi mo naman kayang gampanan kasi it will end up fucking up your life. So, ayan, I think that's it for me.